Unang kabanata, magsisimula ang ating kwento sa kabundukang ito, at pagkatapos ipinapakita ang isang tao habang ginagamit ang kakayahan sa pagguhit at pag-ukit, na sinasabi pa niya na kutsilyo. Ang unang kagamitan sa aking mga kamay simula nang ako'y isinilang. Siguro'y napakabata ko pa nang ibigay ito sa akin ng aking ama. Nakaupo siya sa kanyang inuukit ang kahoy na sinabi pa niya na 10 taong gulang na ako. Ang aking ama ay isang manlililok. Tinuruan niya akong gumamit ng kutsilyo. Tinuruan niya akong maging isang lalaki. Huminga siya ng malalim at sinabi pa na gamit ang aking napakaranong na isip at artistikong talento, ng araw na yon, natapos ko ang pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Ito ay isang iskultura ng aking ama. At sa wakas, nakumpleto ko ang aking obra maestra. Naaalala pa niya ang kanyang ama noong may sakit na nakahiga lamang sa kama na sinabi sa kanya na kailangan mo nang maging maingat mula ngayon. Dagdag pa niya sa kanya ng kanyang ama na inaabot siya na sa mundong ito. Ikaw lang ang aking kaisa-isang anak. Hinipo niya ang buhok nito na sinabi pa sa kanya na pakiusap, mag-ingat ka. Maraming masasamang tao sa mundong ito. Ayokong masaktan ka, nakatakip ang bibig niya ng tela habang sinasabihan pa siya ng kanyang ama na huwag kang magtitiwala kaninuman maliban sa pinuno ng pamilyang Kang, naiintindihan mo? At pagkatapos makikita sa likuran niya ang bahay ay nasunog, na ayon sa kanya na nagkaroon ng isang nakamamatay na salot, kinuha nito ang buhay ng lahat sa nayon. Ang pinuno ng pamilyang Kang ay pumanaw na 3 araw na ang nakalipas. Kami na lang ng ama ko ang natira. Nakatira kami ngayon sa kabundukan sa likod ng nayon. Dagdag pa niya na pero nagpa siya akong huwag sabihin kay ama ang masamang balita. Hawak niya ang kamay ng kanyang ama habang sinasabi nito sa kanya na sobrang ipinagmamalaki kita. Anak ko, ikaw ang pinakamatalino, ang pinakagwapo, at laging maging masaya at mabait sa kapwa, at maging matatag ka. Ito ang mga huling salita na narinig niya mula sa kanyang ama. At balik sa kasalukuyan, tumutulo ang luha niya nang maalala niya iyon sa kanyang inuukit. Pinunasan niya ito habang sinasabi niya na maganda ang ngiti ng aking ama. At pagkatapos buong lakas niyang itinayo ang imahe ng kanyang ama. Pinunasan niya ang kanyang pawis sa pisngi habang sinasabi niya na dapat akong maging masaya. Upang matuwa rin si ama, huminga ito at tumingala na nakangiti, na pinagmamasdan ang kanyang inukit na itsura ng kanyang ama na nakatayo sa puntod nito. Na napasabi siya na pero bigla akong nakaramdam ng matinding pagkaubos sa loob. Isang puwang na hindi ko matanggap. Nakatingin siya dito na napapaisip. Napatingin siya sa isang maumbok na lupa na madamo sinabi niya na kung iiwan ko si ama ng ganito, hindi kaya siya malulungkot. Naglakad na siya papunta sa gilid habang sinasabi niya na buti na lang, katabi ni ama ang puntod ni ina. May talento ako sa sining, pero hindi ako pambihira. Mabilis lang talaga ang kamay ko. Pinagtabi niya ang ama at ina niyang inukit, na sinasabi pa niya na hindi nagtatagal at isang bagong obra maestra ang aking ginawa. Dagdag pa niya na namatay si ina noong ako'y 5 pa lang, kaya hindi ko na gaanong maalala ang tungkol sa kanya, pero natatandaan kong isa siyang napakagandang tao. At pagkatapos umunat siya ng kamay kasabay ng paghikab, na sinasabi pa niya na sa wakas, natapos ko na rin ang parehong eskultura. Napalingon siya ng isang boses ang kanyang napakinggan. Sinasabi na ito ba ay libingan? Dagdag pa ng matanda sa kanya habang papalapit na ikaw ba ang gumawa nito? Na sinabi ng ating bida na doon ko unang nakilala ang lintik kong master. Makikita ang mukha niya habang sinasabi niya na sabi ni ama, mag-ingat ako sa mga estranghero, kaya hindi ko alam kung dapat ba akong makipag-usap sa kainahinalang matandang ito. Sinabi pa sa kanya ng matanda na ang puntod na ito, totoo bang ikaw ang gumawa? Naayon pa sa kwento niya na pero bilang isang bata, dapat kong igalang ang mga nakatatanda. Kung hindi naman siya umaasta na parang mapang-abuso, ayos lang sigurong sumagot ng magalang. At pagkatapos pinagmamalaki niyang sinabi sa matanda na oo, na silang dalawa ay makikita magkaharap sa isa't isa. Nakatingin ang matanda na napapaisip, na pinagmamasdan ng mga inukit niya na muling sinabi na itong mga eskultura, ikaw ba ang gumawa? Na napasabi siya na wow. Hindi ko akalaing isang matandang naglalakad lang ang mapapahanga sa obra maestra ko. At proud siyang sumagot na oo. Napaliit ng mata ang matanda na nakatingin sa kanya. Na napapaisip ito na humihamos sa kanyang mahabang balbas. Napabulong naman siya na nakatingin sa matanda na sa itsura ng edad niya. Baka hilingin niyang ay gawa ko siya ng eskultura para sa puntod niya.
At bigla namang sinabi sa kanya ng matanda na handa ka bang sumama sa akin? Biglang nagtaka siya nang marinig niya ang sinabi ng matanda, na napatanong siya na anong ibig mong sabihin. Bakit mo gusto akong sumama sa'yo? Napahaplos siya ng kanyang mahabang balbas na sinabi niya na kung sasama ka sa akin. Nakangising nakatingin sa kanya na sinabi na ituturo ko sa iyo ang pinakamahusay na teknik ng martial arts sa buong mundo. Napahinga naman siya ng malalim at sinabi niya na hala, seryoso ka ba talaga? Anong kabulastugan na naman yan? May dahilan ba para paniwalaan kita? Napangiti na lamang sa kanya ang matanda at sinabi na tingnan mo ito. At pagkatapos ay inangat niya ang kaliwa niyang kamay. At itinutok sa makahoy na lugar. At ilang sandali pa isang napakalakas na enerhiya ang kanyang pinakawalan sa kagubatan. Na ito ay ikinagulat niya na nakatingin sa matanda, at pagkatapos mapapakinggan ang mga nagbabagsakan na puno. Na makikita ang tinamaan ng enerhiya ng matanda ay naging malinis at ang mga puno ay nagkaputol-putol. Natulala siya sa kanyang nakita. Na sinabi niya sa kwento na hindi ako makapaniwala na ang matandang naglalakad lang na ito ay may alam na ganun kalakas na teknik. Sa martial arts, napakubo naman ang matanda na tumingin sa kanya at sinabi na kumusta yon. Gusto mo na bang matuto ngayon? Na napasabi ng mahina naman siya na mukhang napakalakas ng teknik na yun sa martial arts. Sa totoo lang, wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Naayon pa sa kanyang kwento na sa totoo lang, sa sandaling yun, nagpasya na ako. Gusto kong sulitin ang buhay na ito. At pagkatapos ibinuka niya ang kanang kamay at sinabi na okay, tara na. Makikita silang naglalakad habang sinasabi pa niya sa kanyang kwento na gusto ko lang subukan ang paggawa ng mga padalos-dalos na desisyon. Kahit gaano pa ito kamangmangan. Kaya sinugal ko na. Nasa ilalim siya ng tubig na sinabi pa niya na ito ang simula ng madyugo kong kapalaran. At mula sa ilalim ng tubig binabanggit niya ang B, at pinaikot ang kamay na sinabi na A. At pinatigas ang postura sa tubig at isang bilog na impact ang makikita na namumula sa kanya na sinabi pa niya na M. Na malakas na sumigaw na bu at ang mga bula sa paligid niya ay makikita, na lumiliwanag ang mga mata niya, at isang malakas na tira ang kanyang pinakawalan sa kanyang palad. At pagkatapos isang malakas na pagsabog mula sa ilalim ng tubig ang makikita na tila isang fountain sa lakas ng pressure. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata. Ika-2 kabanata, sa pagpapatuloy, makikita ang matanda na ayon sa kanyang kwento nang una kaming magkita, tila kapani-paniwala siyang maging isang master. Ngunit ang katotohanang malupit niyang niyurakan ang aking pagkabukas palad, ang aking mabuting puso, at maging ang aking kinabukasan. Sa gitna ng kabundukan, ay nakita ko ang isang bagay na ngayon ko lang nalaman pagdating ko sa kanyang gibang barong-barong. Nakatingin siyang nagtataka na napasabi sa kanyang isip na ano ito, lumang kubo. Tumingin sa kanyang guro at sinabi pa sa kanyang isip na bakit kaya ang isang makapangyarihang martial artist ay nakatira sa ganitong lugar. Dagdag pa niya na sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinaniwala ang malakas siya, pero medyo kahanga-hanga nung ibinagsak niya lahat ng punong yon. Umiling siya ng ulo habang nakangiting napabulong siya na gets ko na ngayon. Nagtatakang napatingin naman sa kanya ang kanyang master at sinabi na anong problema. Ngunit patuloy lang sa pagsasabi sa kanyang sarili ito na di ba kadalasan sa mga kwento. Yung mga weirdo na malalakas nakatira sa liblib na lugar para mag-train ng mga disipulo. At pagkatapos humarap siya sa Matanada at nagniningning na sinabi na ayos lang naman. Ang pinakaimportante ay matuto, di ba? Isa akong mabait na bata, kaya hindi ko na dapat masyadong intindihin yun. Nakahawak sa balbas na nakangiti ang kanyang master na may kumikislap sa gilid na sinabi sa kanya na sigurado ka bang handa ka na. Masayang sinabi naman niya na ngayon, ano ang matututunan ko? Kinabukasan, nakatingin siya ng tahimik na may pagtataka, na sinabi sa kanya ng kanyang master habang makikita ang lagayan na may tubig na isang beses ko lang to ipapakita, kaya manood kang mabuti. Matitibay ang mga butil ng bigas, pero marupok rin. Kaya madali silang masira. Kinuha ng kanyang master ito habang nakatingin siya at sinasabi sa kanya na dahan-dahan at banayad, pero siguraduhin mong maingat at may kontrol ang lakas ng iyong mga daliri. At pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa tubig at dahan-daang pinapaikot ang daliri nito. Dagdag pa nito sa kanya na huwag palitan ang tubig ng higit sa 3 beses kapag naghuhugas.
At makalipas ang ilang sandali, niluto niya ito habang sinasabi pa niya sa kanya na nakaaapekto sa kalalabasan ng kanin ang selyo ng singaw, kaya kailangang takpan ito ng takip. Lalo na kapag nagluluto sa kabundukan, ang paglalagay ng bato sa ibabaw ng takip ang nagpapalabas ng tunay na lasa ng kanin. Lihim na paraan ito, na napasabi siya na ganun ba? At sa sumunod na araw, nakatingin siya ng seryoso habang sinasabi sa kanya ng kanyang master na bawat uri ng pagkain ay may kanya-kanyang katangian. Kaya kailangang iba-iba rin ang paraan ng pagluluto para sa bawat isa. Dagdag pa nito sa kanya habang nagluluto na gayunpaman, may ilang teknik na maraming gamit. Tulad ng paggisa, na pwedeng gamitin sa gulay, karne, tokwa, at iba pa. Kapag nailagay na ang lahat ng sangkap sa mainit na mantika, kailangan itong igisa saglit. Tapos na ang proseso ng pagluluto kapag nagsanib na ang bango at lasa ng mga sangkap. At habang naghihiwa ito ng gulay, sinabi pa niya sa kanya na kapag gumagawa ng sabaw, dapat magsanib ang pinakapuso ng mga sangkap sa mismong sabaw, nang hindi napapalambot at nawawala ng buhay ang mga laman. Kailangan itong lapitan ng maingat na pag-aalaga at mahabang pasensya. Nakapikit pa nitong sinabi habang hawak ang kutsilyo sa isang kamay at sa kabila ay ang mga iba't ibang sangkap. Na sinasabi pa niya na kaya sa lahat ng aspeto ng pagluluto, ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong damdamin. Kapag nagluluto ka ng tao sa puso, ang buong sansinukob ay magiging lakas mo. Napasabi naman siya na ganun po ba? Dagdag pa niya na oo nga pala. Pero master, isa ka bang chef? At mag-aaral ba ako ng pagluluto para maging pinakamahusay na chef sa buong mundo? Napahinga sa kanyang ang kanyang master na tumingin sa kanya na sinabi na hindi mo nakikita ang mas malawak na larawan. Ang tunay na itinuturo ko sa iyo ay Lightning Degree, Flying Thunder Sword. Dagdag pa niya sa kanya na kinakailangan ito ng isang napakahusay ngunit banayad na kamay. At isang pambihirang pag-unawa ang kailangan upang makamit iyon. At sa ganitong pananaw, ang pagluluto ay nagsasanay ng iyong liksi, at pinagsasama ang iyong teknik sa sining ng pagluluto. Napaisip siya na napahawak sa baba na lahat ng sinasabi niya, parang walang sense. Pero yung pangalan ng teknik, hindi naman ganun kasama pakinggan. Inaabot sa kanya ang kutsilyo habang nakangiting sinasabi na oh heto, susubukan mo ba? Seryosong nakatingin siya dito at sinabi sa kanyang isip na dapat ko bang subukan? At pagkatapos ayon sa kanyang kwento na ngayon na naiisip ko, iyon na pala ang huli kong pagkakataon para tumanggi at tumakas. Hawak ang kawali at sa kabila naman ay ang sandok, na siya ay gumagawa ng paggisa ng pagkain habang inuubo siya sa kanyang nalalanghap na usok. At nang hindi tama ang ginagawa niya agad na nakatikim ng batok mula sa kanyang mahabang pipa. At pagkatapos makikita siya na naglalagay ng kahoy sa lutuan habang inuubo sa kapal ng usok nito. At lumipas ang isang buwan. Naglagay ng pagkain siya sa lamesa habang sinasabi naman ng kanyang master na mukhang maayos naman ang itsura ng mesa ngayon. Sinabi naman niya dito na napalagay ng nakatikom na kamao sa lamesa na master, kalimutan na muna ang pagluluto. Bakit ako ang naatasang mag-ayos ng mesa? Sinigaw pa niya dito na di mo ba nararamdaman ang pagkakasala sa pagpapagawa sa iyong batang disipulo ng lahat ng trabaho, habang ikaw ay nakaupo at nagpapahinga buong araw? At kung susubukan mong gawin ang ganitong katamtamang ehersisyo, baka maramdaman mo pang bum ata. Napaurong ng kilay ang kanyang master na nakatingin sa kanya. At pagkatapos, nabulabog ang bahay sa lakas ng tunog na nagmumula dito na ang kahoy sa labas ay napaguho pababa. Naayon pa sa kwento niya na yun ang araw na tuluyan ang ipinakita ng aking master ang kanyang tunay na kulay. Na maraming bagay ang kayang ayusin ng isang matinding bugbog. Noong araw na yun, natutunan kong kayang manuntok ng napakalakas ni Master kapag gusto niya. Dagdag pa niya na makikita ang labas ng bahay na kumikinang na ang kaalamang ito ay malaki ang naging epekto sa aking pagkatao at pag-unlad. At inukit ko ang aral na ito ng malalim sa aking likas na ugali. Ang susunod na gawain na ibinigay sa akin ni Master ay ang pagputol ng panggatong. Dahil kailangan namin ng panggatong para magluto ng kanin, dinala niya ako sa tumpok ng kahoy. Habang itinuro niya ito at sinabi na pagod na ako sa lahat ng ehersisyo. Simula ngayon, ikaw na rin ang magpuputol ng panggatong para sa pagluluto. Makikita ang mukha niyang namamaga at nanginginig na sinabi sa kanyang isip na buwisit na matandang bayulente, paano niya nagawa yun sa marupok kong katawan.
Napabulong siyang sinabi na ngunit gaano man ako maghanap, hindi ko makita ang palakol na bakal na kailangan sa pagputol. Napasimangot siya ng muka habang nakahawak sa kanyang pisnging na mamaga na sinabi pa niya sa kanyang isip na mabuti pang magtanong na lang ako ng maayos, baka magwala na naman yung matanda. At itinuro ang kahoy na nagtatakang tinanong niya ang kanyang na master. Nasaan ang palakol na bakal? Hindi ba kailangan natin ng palakol para magputol ng kahoy? Habang nakakrus ang kamay sa katawan niya sinabi niya na ang galang mo na ngayong magsalita. Dagdag pa niya sa kanya na hindi natin kailangan ng ganyang bagay. At hanggang ngayon ba, wala ka pa rin sa sarili mo? Umaksyon ng suntok siya at sinabi na kung gayon, gusto mo bang gamitin ko ang kamao ko? Tulad ng ginawa mong pananakit sa mahina kong katawan kanina, na naiinis na nakatingin sa kanya ito. At pagkatapos ay may kinuha sa kanyang looban ng manggas. Habang sinasabi na kung ayaw mong bugbugin kita ulit, manahimik ka at manood ng maayos. Mula sa manggas makikita ang tila kahoy na binubunot niya. At pagkatapos ay pinaikot ito sa hangin. At pagbaba nito mabilis niyang sinalo ang maliit na kutsilyo. Na nagulat naman siya nang makita niya ito. Nakatingin sa kanya ang kanyang master na nakangising sinabi na. Mukhang nasorpresa ka ano. Napatakip naman siya ng bibig habang sinasabi sa kanyang isip na kahit anong anggulo, parang mumurahing kutsilyo lang yun, pero todo astig siya gamit yun. Grabe, wala ba siyang hiya? At pagkatapos kinuha niya ang isang troso na kasing kapal ng braso ng isang adulto mula sa kaliwang tambak at inilagay ito sa tuod ng pinutol na puno. Nakatingin sa kanya itong sinasabi na tumutok ka sa galaw ng palso ko. At pagkatapos bahagyan inangat niya ang kutsilyong hawak niya. Pagkatapos ay tinapak ang gitna ng troso, pinitik lang niya ang kanyang palso, at ang kutsilyo, tulad ng paghiwa sa mga ulap, ay kamangha-mangha. Ang nakakagulat na sandaling sumunod. Ang nakatayong troso ay eksaktong nahati sa 2 piraso. Nang makita niya ito ay nagulat siyang hindi makapaniwala. At inabot niya ang kutsilyo sa kanya habang sinasabi na kita mo. Madali lang di ba? Ngayon, ikaw naman, napasabi naman siya habang sinasalo ang kutsilyo na master. Talaga bang naniniwala kang kaya kung gayahin yung teknik na yon? Nakangiwi ang mukha nitong sinabi sa kanya habang pinapagalaw ang kamay na ang antas na ito ay dapat na makakamit sa pamamagitan lamang ng teknika. Kahit walang panloob na kapangyarihan. Ang sikreto ay bilis, at ang trick ay ang flexible na paggamit ng palso. Dagdag pa niya na madali lang, di ba? At pagkatapos inayos niya ang troso, ginaya ang kanyang tindig at itinutok ang kutsilyo sa troso habang sinasabi sa kanyang isip na ayos, oras na para subukan. Tignan natin kung anong mangyayari. Dagdag pa niya sa isip na ang mahalaga ay ang bilis. At ang lihim, nasa tamang galaw ng palso sa tamang oras. Naagad na iginalaw niya ang kanyang kamay na may hawak na kutsilyo papunta sa troso. Ngunit ang kanyang saksak ay nag-iwan lamang ng kasing laki ng kuko na gallows sa troso. At labis niya itong ikinahiya, na uminit ang kanyang mukha. Na ayon pa sa kanyang kwento na ito ang realidad. Napahawak sa balbas ang kanyang master at sinabi niya na, ni hindi mo magawa ang ganito kasimpleng bagay? Mukhang wala tayong magagawa. Dagdag pa niya na sa pagkakataong ito, subukan mong gamitin ang siko kasabay ng iyong galame. Kapag umatake ka, gawin mo ang galaw na parang kalahating bilog. At muli na namang sinubukan ko ito na sinunod ang sinabi ng aking master. Ngunit nabiguin ako sa pangalawang pagsubok. Bagamat nakagawa ako ng mas malaking marka gamit ang aking siko, malayo pa rin ako sa pagiging matagumpay. Makikita ang bundok na sinabi ng kanyang master sa kanya na nagugulat ako na hindi mo pa rin magawa. Kahit gamit mo na ang siko mo. Dagdag pa niya na sige. Sa pagkakataong ito, subukang gumawa ng malawak na hampas gamit ang balikat, pati na rin ang siko at palso mo. Nabiguin ang aking pangatlong pagsubok. Higit pa rito, ang troso na nakalagay sa tuod ay hindi na makita. At nagtataka siyang napasabi na nag-abo na ba ito? Biglang may kumalabog sa kanyang unahan, lumipad pala ito ng napakalayo. Nanlumo ang kanyang master na kapikit na sinabi niya na kulang pa rin ang bilis mo. Hindi mo na sana kailangang gumamit ng ganito kalakas na puwersa para hatiin ang troso. Sa susunod, palso lang ang gagamitin mo. Dagdag pa niya na higit sa lahat, kulang ang pagsusumikap mo. Muli na naman niyang itanayo ang troso sa ibabaw ng putol na kahoy habang sinasabi sa isip na hindi ako nabigo dahil inutil ako.
Ang kapal ng mukha niyang magyabang matapos akong utusang gawin ang isang imposibleng bagay. At pagkatapos nabigo na naman siya sa ginawa niya na napasimangot habang napabulong na kahit ganoon, hindi ako pwedeng magreklamo. Baka idisiplina na naman niya ako. At pagkatapos sumuntok siya sa kanyang kamao habang huminga ng malalim na sinabi na 10 taong gulang pa lamang ako, gaano man ako katalino o may pag-asa, bata at marupok pa rin ang katawan ko. Imposible ang tagumpay. Kahit na may mataas na kalidad na palakol na bakal, kung kulang ako sa lakas o teknik, hindi ako makakaputol ng kahoy, kailangan ko ng mas malaki. At matibay na gamit. Habang hindi pa ako malakas, pwede mo ba akong turuan ng ibang bagay muna? Napaisip ang matanda na napahawak sa balbas at sinabi na ganun ba? Malaki at matibay, ha? Bamaling ang kanyang master habang sinasabi na kung yan ang gusto mo, may alam akong paraan. Hintayin mo ako dito. Kukuha lang ako ng isang bagay. Pagkatapos ay pumasok sa isang bodega sa sulok ng kaban. Di nagtagal, sunod-sunod na ingay ang sumunod mula sa loob. Kaluskos, kalansing, paghampas, at pagbagsak. Isang kakaibang pakiramdam ang sumekop sa akin, na sinamahan ng isang pakiramdam ng masamang pangitain. Hawak nito ang maitem na palakol na kumikinang ang mga mata na nakatingin dito, itinaas niya ito at sinabi na sa ngayon, ito muna ang gamitin natin sa pagputol ng panggatong. At dito na po nagtatapos ang ika-2 kabanata. Ika-3 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin siya sa bodega habang lumabas ang kanyang master na sinabi niya sa kanyang isip na ano kaya ang nahanap niya. At nagtatakang nagulat siya nang makita ang itim na palakol na bakal na hawak niya. At nang makalapit sa kanya ang kanyang master, nakangiting napasabi siya sa kanyang isip na palakol. Mas magiging madali ang pagputol ko ng panggatong nito. Kung may palakol ka naman pala mula pa sa simula, bakit mo ako pinagamit ng maliit na kutsilyo? Lalo tuloy humirap ang trabaho. Inabot sa kanya ang palakol habang sinasabi na anong tinitingin-tingin mo dyan, bueno, heto na ang isang palakol. Dahan-dahang binitawan ng kanyang master ang itim na palakol. At dahil sa pagtanggap ng palakol ng walang pag-iisip, halos bumigay ang aking balikat sa bigat nito. Ang itim na palakol ay labis na mabigat. At sa bigat nito ay makikita ang ulo ng palakol ay agad na bumagsak sa lupa. At ang kanyang katawan ay agad na sumabay sa pagbagsak sa lupa na makikita ang makapal na alikabok. At pagkatapos mabilis siyang napaupo na napahawak sa kanyang balikat na napasigaw ng sakit. Nakakunot naman ang noo ng kanyang master na nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa kanyang master habang nakahawak sa braso na sinabi niya na anong klaseng palakol to at ang bigat-bigat. Halos mabali ang balikat ko. Huminga ang kanyang master at sinabi na bakit ka umiiyak. 70 June lang naman yan. Muli na naman sinabi niya na ha. Ano bang pinagsasasabi mo? Na sinabi pa niya sa kanyang isip na talaga bang inutusan niya akong buhatin ang palakol na mas mabigat pa sa timbang ko. Umupo siya at sinabi pa sa kanyang master na may saysay ba talaga tong ginagawa ko, tingnan natin. Ang 70 June ay katumbas ng 1,120 rayang. Nakatumbas ng 11,200 don. Nakatumbas ng 112,000 pun. Nakatumbas din ng 1,120,000 ri. Nagpapaawang sinabi pa niya sa kanyang master na paano mo naman naisip na kaya ng isang bata tulad ko na buhatin ang ganyang kalaking palakol. Sa katawan kong bata at marupok. Itinuro siya ng kanyang master at sinigaw na tama na ang mga kalokohan mo. Tumayo ka riyan ngayon din. At tigilan mo na ang pagpapanggap na mahina ka, taasan mo man lang ang pamantayan mo. Dagdag pa niya na kaya mong gawin ang kahit ano kung maglalagay ka lang ng kaunting pagsusumikap at tiyaga. Kahit ikaw, kaya mong buhatin ang palakol na to kung magsisikap ka at hindi agad sumusuko. Naiinis siya habang napabulong na buwisit, hindi yan tatalab sa akin. At pagkatapos tumayo siya habang pinapagpag ang alikabok sa kanyang damit na sinasabi sa kanya ng kanyang master na napapansin kong madaling madumihan ang damit mo. Mukhang panahon na para turuan kitang maglaba. At mas mabuti na rin. At least, mababawasan na ang gawaing bahay ko. At pagkatapos ay agad na bumaling ang kanayang master habang sinasabi na sundan mo ako. Na napabilog naman ng pisngi siya na nakatingin dito. At pagkatapos pumunta sila sa talon na may patuloy na umaagos na tubig.
Nakatayo ang kanyang master sa tabi ng tubig habang sinasabi niya na dito ka na maglalaba. Dagdag pa niya na nararamdaman mo ba ang katahimikan ng paligid? Linisin mo hindi lang ang damit kundi pati ang iyong isipan at katawan. Napahawak sa ulo siya at napasabi na ayos lang sa akin na manatili rito kasi literal na 30 minuto lang mula sa bahay. At komportable rin dito. Presko tuwing tag-init at mainit naman tuwing taglamig. At itinuro niya ang labahan na sinabi pa niya na pero ano bang problema sa nakakadiring, mabahong tambak ng mga damit na yan. Dagdag pa niya na ako ba ang maglalaba ng lahat ng to? Mag-isa, gamit ang mga marurupok at banayad kong kamay. Hinawakan ang damit habang tinakpan ang kanyang ilong na at siguro, lahat ng to ay mula pa noong nakaraang taglamig. Gaano nakatagal simula noong huli kang naglaba? Napakunot ng noo ang kanyang master na nakatingin sa kanyang sinasabi na ano naman ngayon. May problema ka ba? Nanilakihan siya ng mga mata nitong tinitigan. Biglang nanginig ang katawan niyang sinasabi na wala. Wala naman akong problema. Nagulat lang ako sa dami ng labahin. Pero dahil sa estudyante mo ako, kaya ko naman. Para sa matanda kong master, di ba? Hawak ang kinakaladkad niya sinabi na kunin mo ito. Itinaas niya ito at sinabi pa na pwede mong gamitin ang panglaba na paddle na ito para mas mapadali ang paglalaba mo. Hinagis niya ito sa kanya habang sinasabi na magtrabaho ka na ngayon din, maliwanag. Habang sinasalo niya ito napasabi siya sa isip na ano. Ano itong pamilyar? At kinatatakutang pakiramdam. Pagkasalo niya nito agad na napaluhod siya sa lupa sa bigat nito. Dagdag pa niya sa isip na isa na namang napakabigat na kasangkapan. At pagkatapos siya ay napasigaw ng malakas ng sakit. Muli na naman siyang napaupo na napahawak sa kanyang balikat na nanginginig sa sakit sinabi na aray ko, ang sakit ng balikat ko. Anong klaseng panglaba ang ganyan kabigat? Dagdag pa niya na sana naman ay binalaan mo ako. Napahinga ang kanyang master na nakatingin sa kanyang sinabi na anong ibig mong sabihin na mabigat yan. Dagdag pa niya habang bumaon sa lupa ang panlaba na 50 Jun lang ang bigat niyan, mas magaan pa kaysa sa palakol. Napasigaw ang ating bida na sinabi niya na anong magaan. Ibasag-basag na nga ang lupa sa bigat niyan. Napahawak siya sa ulo habang sinasabi niya sa kanyang isip na at hindi lang yon katumbas daw ito ng 800,000 ri. Sapat na nga sa akin yung dambuhalang palakol. Tapos ngayon, pati labakara kailangan ko pang harapin. Bukod pa riyan, tiyak na lalamasin at pipigain lang ng labakara na to ang mga damit. Naiinis sa kanya ang kanyang master na sinabi sa kanya na hoy, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo na tigilan mo ang pagiging mahina. Siyempre lalamasin at pipigain ang mga damit kung karaniwang paraan. Lang ang gagamitin mo. Ibinuka nito ang kanyang paa at sinabi na kaya nga. Kailangan mong matutunan ang isang kasanayang tinatawag na yu na nagbibigay daan para mapanatili ang lambot kahit sa gitna ng lakas. Sa pamamagitan nito, magagawa mong maglaban ng maayos. Bukod pa roon, palalakasin nito ang iyong balikat at pulso. Ito ay isang lihim na teknik na isinapasa mula pa sa mga henerasyon ng aming Lightning Clan. Tinatawag itong lihim na paglalaba. Naiintindihan mo na ba ngayon? Namuti ang mata niya na sinabi na ano. May sinasabi ka ba na kung ano? Bumaling na ang kanyang master at sinabi na gawin mo na lang ang lahat para matutunan mo ang teknik na yon, malinaw. Na napasabi naman siya na teka lang. Anong teknik ang sinasabi mo? Sinabi sa kanya ng kanyang master na naglalakad papalayo na sinabi ko na lahat, tanga ka. Tandaan mo na lang yung mga sinabi ko. Napasigaw siya na bago ka umalis, turuan mo naman ako kung paano makuha yung teknik na yun. Malayo na ito na sinabi sa kanya na tapusin mo ang paglalaba bago lumubog ang araw. At huwag mong kalimutang maghati ng panggatong at maghanda ng ating pagkain. Makikita ang mga labahin na napasigaw siya na hindi mo pa ako tinuturuan kahit ano. Ano ang gagawin ko ngayon? Tinanaw niya ang kanyang master. Na naghihintay ng kanyang tugon. Na makikita ang talon na patuloy na umaagos. Biglang sinigaw sa kanya ng kanyang master mula sa malayo na mapaparusahan ka kapag hindi mo ginawa. At nang marinig niya ito bigla siyang kinalibutan na natatakot na napasabi na hindi ito maari. Sumapit na ang kinahapunan na maririnig ang hiyaw ng uwak. Mula sa malayo nakahiga ang kanyang master sa papag habang umiinom ng alak na pinagmamasdan siya. Napatakla nitong sinabi na bakit hindi niya ito hinahawakan ng maayos. At pagkatapos makikita ang panlaba na hinahatak niya gamit ang tela.
Dagdag pa ng kanyang master na masisira yan kung patuloy mong hinihila. Naiinis naman siyang sinabi na hindi naman yung labakara ang mapipinsala. Ang mga braso't binti ko ang siguradong masisira. Sinasabi niya ito habang nakasunong ang planggana sa kanyang ulo at timba habang hatak ang labakara. Biglang nadapa siya at natapon ang dala niya habang sinasabi na bakit mo ako tinatrato ng ganito. Nilapitan siya ng kanyang master na sinabi sa kanyang napatakla na tigilan mo na ang pag-iyak sa wala, bata ka. Kinuha nito ang labakara na winawasiwas habang sinasabi na hindi naman mabigat. Mukhang ayos lang ito. Tignan natin ano bang pinagkakaabalahan mo buong oras na to. Na napatago siya ng muka habang nakadapa sa lupa nang marinig niya ito. Habang tumingin sa planggana sinabi pa ng kanyang master, malapit na ang hapunan at kailangan mo pang maghati ng panggatong. At pagkatapos ay nagulat ito sa kanyang nakita. At dahil din doon agad na nabitawan niya ang panlaba. Napasabi pa ito habang makikita na dahan-dahang gumagapang siya na aking batang disipulo. At hinawakan siya nito sa damit na inangat sinabi pa na ano itong mga basahang to. Nasaan na ang labada? Madilim na tumingin ito sa kanya habang sinasabi na magsalita ka. At pagkatapos ay napalingon siya na pinagpapawisan. At dito na po nagtatapos ang ika-3 kabanata. Ika-4 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi niya habang naalala ang ginawa niya na pero kahit gaano pa ako magsumikap, kahit ilang ulit ko pang pilitin ang mahina kong katawan sa sukdulan, wala pa rin. Napasabi pa siya habang malakas na hinampas ang panlaba sabay bitaw, papunta sa damit na bakit ang hirap gamitin itong bagay na ito. Na makikita ang kanyang pinalo na mabigat na panlaba ay napunit agad ang damit. Sinabi pa niya habang patuloy sa paghampas na ang mga damit ay ganito dahil hindi mo pa nga na ituturo sa akin kung paano gamitin ang skill na yon. Pati na rin itong buwisit na pamalong ito. Napatingin siya sa kamaong pinapaputok ng kanyang master habang sinasabi sa kanya na sinasabi mo bang kasalanan ko ang lahat ng ito. Na napasabi siya sa kanyang isip na naku. Delikado ito. Nakalimutan ko na may sumpong si master. Mapanganib maging masyadong mapilit kapag siya'y nainis. At pagkatapos pinagpapawisang sinabi niya na teka, muntik ko nang makalimutan. Ang dapat kinamumuhian ay ang kasalanan, hindi ang makasalanan, tama ba? At itinuro niya ang pamalo ng labada habang sinasabi niya na tao ka rin naman kaya. Isisi na lang natin ang lahat sa pamalo. At itapon mo na lang ito sa kaibaon sa lupa o kaya naman ay ipasa na lang sa kalikasan. Tumawa ang kanyang master ng may pagkainis. At nilingon siya na may madilim na ekspresyon ng muka na sinabi sa kanya na mukhang. Ang dami ko pang kailangang ituro sa'yo. Na pinagpapawisan siyang nakatingin sa kanyang master na napapasabi sa kanyang isip na yari na naman ako nito. At lumipat na sa kanilang kubo na pinagtitirhan, ang mga uwak sa langit ay mapapakinggan ang mga huni. Na mapapakinggan din ang malakas na pagsigaw ng sakit niya mula sa labas. Sumapit na ang gabi. Ayon sa kanyang kwento, dahil sa matinding disiplina ni Master noong ako'y bata pa, wala akong nagawa kundi sumunod ng bulag sa lahat ng inuutos niya sa akin. Pinalabas ko sa isip ko na bahagi lang talaga ito ng pagsasanay. At sa hating gabi, pagsasanay para patalasin ang pakiramdam sa mga kamay. Habang hawak niya ang kanyang pisnging na mamaga sinabi ng master niya sa kanya na naiintindihan mo na ba ngayon? Sige na, simulan mo na. Huwag mong kalimutang gamitin ang grooving, lock stitching, cross stitching, seam stitching, seed stitching, concealing at refining, at lahat pa ng ibang teknik na itinuro ko sa iyo para maayos ang lahat ng punit-punit na damit na yan. Ang pagrereforma ng lahat ng punit-punit na damit na to ay makakabuti rin sa iyo dahil sa ganitong paraan, mas mapapatalas mo pa ang pakiramdam sa iyong mga kamay. Dagdag pa nito sa kanya na ayaw mong manahi. Kalokohan. Pinagpapawisan siyang nanginginig ang kamay sa pagtusok ng karayom sa damit habang napapalunok. Dahil sa madilim, ang kanyang hinlalaking daliri ang natusok niya. Na nagtayuan ang kanyang balahibo sa sakit na ang dugo niya ay makikita na pumupuslit. At pagkasapit ng sobrang aga, agad siyang gumagawa ng panlabas na pagsasanay para palakasin ang ibabang bahagi ng katawan. Dala ang mga nakasukbit sa kaliwat kanan, kasama na rin ang nasa ulo, tumatalon siya sa mga pagitan ng bato sa tubig. Na makikita ang tubig na kanyang binubuhat ay umaalog sa tuwing hahakbang siya na may malalim ng paghinga.
At sa umaga ang unang ginagawa ko ay pagsasanay para palakasin ang kakayahan, pandama. At pagkatapos nun hanggang sa pagsapit ng katanghalian pagsasanay para palakasin ang itaas na bahagi ng katawan. Na makikita siyang nagpipiga ng damit at naglilinis ng bahay kasama na rito ang pagpupunas ng lahat ng kasuluk-sulukan. At sa tanghali, ang pangalawang ginagawa ko ay pagsasanay para palakasin ang kakayahan, pandama at bilis. At pagkatapos ng tanghali, magumpisa ako ng espesyal na pagsasanay para sa lakas at kakayahan. Na makikita siyang nanginginig ang katawan sa paghampas ng panlaba. Gaya ng dati ang damit kapag hinahampas niya ay napupunit. Kinuha niya ang punit-punit na damit na pinagmamasdan niya ito. At sa huling bahagi ng hapon, ang ginagawa ko naman ay espesyal na pagsasanay para sa lakas at kakayahan. Na buong lakas niyang binubuhat ang palakol upang hatiin ang troso na nasa ibabaw ng tuod. At pagkatapos niyang pagsumikapang iangat ang mabigat na palakol sa ibabaw ng troso. Agad niyang binitawan ito na agad na nahati ang troso. Bago lumubog ang araw pagsasanay para palakasin ang kakayahan, pandama, at bilis. Na makikita siyang nanginginig na nakaluhod sa harap ng lutuan. At pagkatapos sa hating gabi, pagsasanay para patalasin ang pandama. Na napatungo na lang siya sa sakit habang muli na namang natusok ang daliri niyang makikita ang pumupuslit na dugo mula rito. At pagsapit ng umaga muli na naman niyang inulit ang parehong proseso sa ginawa niya kahapon. At pagsapit ng gabi inulit na naman niya ang pagsasanay para patalasin ang pandama. Hanggang sa lumipas ang isang linggo. Na makikita siyang nakahandusay sa sahig sa sobrang pagod ang katawan na nanginginig na dumadaing ng sakit. Napatingin siya sa paa ng kanyang master habang sinasabi nito sa kanya na hindi kasing dali ng inaakala mo, ano. Dagdag pa niya na itinaas ang dalawang daliri na dahil halatang nahihirapan ka, bibigyan kita ng 2 payo na siguradong makapagpapagaan ng buhay mo. At pagkatapos sinabi niya habang hawak ang mahabang pipa na ang landas ng espiritu ng kidlat ay isang espiritual na teknik na nangangailangan ng pagkaunawa at kasanayan sa panloob na lakas. Ang isa pa ay isa ring espiritual na teknik na kilala bilang landas ng espiritu ng paninindigan. Makikita ang mga kidlat na sinabi pa ng kanyang master na una, kailangan mong maunawaan na ang kulog at kidlat ay hindi basta-basta lumilitaw mula sa wala. Ang enerhiyang yin at yang ng mga bundok, ilog, at karagatan ang siyang bumubuo sa mga ulap ng kidlat. Ang banggaan ng mababang yin at mataas na yang na temperatura ang maaaring magdulot ng isang nakakasilaw na pagsabog. Iyan ang tinatawag nating kidlat. At pagkatapos makikita siyang nagme-meditate na sinabi. Panang kanyang master na ang landas ng espiritu ng kidlat ay nagpapahintulot sa gumagamit na tumawag ng espiritu ng kidlat sa pamamagitan ng panloob na lakas. Ang katawan ng tao ay nilikha na may kakayahang sumipsip ng enerhiya mula sa paligid natin. Dagdag pa ng master niya habang siya ay naglalabas ng enerhiya na ang enerhiyang ito ay may epekto sa atin mula ulo hanggang paa, at kung minsan, hindi pa natin namamalayan. Ang paghinga ay hindi dapat nagtatapos sa mga butas ng ilong, kundi kailangang tipunin at ikalat. Sa ganitong paraan mo matututunang kontrolin ang daloy ng enerhiya. Kailangan mong pilitin ang enerhiya na sumunod sa iyong mga utos gamit ang iyong dalisay na kagustuhan. Lakas, isip at budhi. Humigop ng usok sa kanyang pipa. At ibinuga ito habang sinasabi niya na bilang mga tao, likas sa atin ang tunay na paraan ng paghinga. Pero karamihan sa atin ay nabubuhay nang hindi talaga ito nakakamit. Dagdag pa niya sa kanya na ikukwento ko sa iyo ang isang istorya para mas maintindihan mo. Minsan, may isang baliw na nagwisik ng nakalalasong gas sa mga taong dumaraan. Sa likas na reaksyon, karamihan sa mga tao ay tinakpan agad ang kanilang mga ilong. Pero ang mga tumakip ng ilong ang agad na namatay, ang punto ay. Kung hindi mo kayang kontrolin ang tunay mong paghinga, hihigupin ng katawan mo ang lahat ng lason. Sinigaw pa ng kanyang master na pero kung makakamit mo ang ganap na kontrol sa loob at matutunan mong gamitin ang landas ng espiritu ng kidlat. Wala kang dapat katakutan. Magagawa ng katawan mong saluhin ang diwa ng kidlat. Bibigyan ka nito ng kapangyarihang durugin ang mga bundok at karagatan. Dagdag pa niya na ngayon ba ay nauunawaan mo na kung gaano kahalaga ang matutunan ang paggamit ng landas ng espiritu ng kidlat. Na makikita siyang nakakrus ang mga binti at ang kanyang kamay ay nakapatong sa tuhod habang ang dalawang daliri ay magkadikit na gumagawa ng paghinga at pagbuga. At malalim siyang humingang nakapikit. At pagkatapos sinasabi niya,
Sa kanyang isip na nagustuhan ko naman ang kwento, pero hindi ko pa rin sigurado kung ano talaga ang gusto niyang ipagawa sa akin. Siguro ngayon, dapat talagang subukan kong magpakasipag. Napahinga siya na may blangkong mga tingin na sinabi na ngayon, paano ko nga ba talaga to sisimulan? Winawasiwas ng kanyang master ang pipa, sinasabi nito sa kanya na anong paano ang sinasabi mo. Kailangan mo lang tipunin ang enerhiya, ikalat ito, at pilitin itong sumunod sa iyo gamit lang ang puro mong kagustuhan, lakas, isipan, at budhi. Ang paghinga at pag-uunat ang mga pangunahing pundasyon ng panloob na kontrol. Dagdag pa niya sa kanya na pero para magawa yan, kailangan mong gumamit ng mga batayang paraan ng paghinga habang nagsasanay ng kigong upang mabuksan ang iyong mga meridyan. Kapag napukaw at nabutas mo na ang 12 meridyan, doon mo palang tunay na matututuhan kung paano kontrolin ng maayos ang daloy ng enerhiya. Kailangan mo ring isaulo ang napakaraming ugat at daluyan ng dugo sa katawan. Na makikita ang mukha niya na nagtataka na tila walang kaalam-alam sa sinasabi ng kanyang master. Itinaas ang pipa na sinabi pa sa kanya nito gayunpaman. Isang beses ko lang to ipapaliwanag, kaya makinig kang mabuti. Kapag pinapulit mo pa ako, dahil tinatamad akong ulitin ang daan-daang termino, iisipin kong wala kang sapat na pag-ugali para matuto at parurusahan kita. Napasigaw siya na ang daya naman yan. Paano ko naman maaalala lahat agad-agad? Bigyan mo man lang ako ng kaunting tala o kopyahan. Binatukan siya ng pipa ng kanyang master habang sinasabi niya na ilang beses ko bang kailangang sabihin na huwag mo akong sisigawan. Kung talagang iniisip mong hindi patas, isulat mo na lang lahat yan para may maipasa ka rin sa mga estudyante mo balang araw. Tinataas baba niya ang pipa sa kanyang kamay na sinabi pa sa kanya na sige na nga, kapag nasanay ka na sa landas ng espiritu ng paninindigan, ang pagmememorya nito'y magiging napakadali na lang. Humawak sa kanyang ulo na tinamaan ng pipa, sinabi niya na ganun lang ba talaga kadali yon? At posible bang gawing super ultra henyo ng teknik na yon ang tulad ko? Napahinga ang kanyang master na tumingin sa kanyang, sinabi na hindi mo pa nga alam kung ano talaga yon. Ang pundasyon ng lahat ng kontrol ay ang sistematiko at makatuwirang pagkontrol sa sarili. Parehong pisikal at espiritual. Habang nananatiling buo ang paghawak mo sa iyong isipan at damdamin. Dagdag pa niya sa kanya na ang landas ng espiritu ng paninindigan ay umiikot at humahabi sa iyong espiritu na parang sinulid, pinapalawak at pinapakinabangan ng husto ang kapasidad ng iyong isipan. Ang sinulid ng espiritu na ito ay halos hindi mababali. Maihahalin tulad din ito sa isang tahimik na lawa. Dahil ito'y dalisay, kalmado at malinaw. Kapag nakamit ito, maaaring magdulot ito ng isang uri ng likas na hindi matitinag na katauhan. Na napasabi naman siya na likas daw. Parang hindi naman yon likas kung pakinggan. Binatukan siya ng kanyang master at sinabi na kung gusto mong maging pinakamahusay, kailangan mong matutong mag-focus. Ang teknik na ito sa espiritual na kontrol ay napakahalaga para sa iyo kung nais mong magpatuloy sa pag-usad. Napahawak na naman siya sa ulo na tumingin sa kanyang master na sinasabi na kaya, paano ko nga ba matututuhan yon? Sa pamamagitan ba ng pagsasanay sa konsentrasyon? At kailangan ko ba talagang isaulo ang napakaraming bagay? Sinabi sa kanya ng kanyang master na gayunpaman. Ang isang tulad ko ay hindi sang-ayon sa ganyang di epektibong paraan ng pagtuturo. Dagdag pa niya na ituturo ko sa iyo ang landas ng espiritu ng paninindigan sa pamamagitan ng iba't ibang kurso. Kabilang na ang panlabas na pagsasanay, mahigpit na dieta, at iba pang paraan ng pagtuturo. Umisi ito sa kanya habang sinasabi na wala kang dapat ipag-alala kahit kaunti. Ang teknik na ito ay hinubog ng dugo, pawis, at luha ng mga naunang henerasyon ng mga estudyante ng angkan ng kidlat. Napaurong ng kilay siya na napasabi. Sa kanyang isip na may masama talaga akong kutob tungkol dito. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata. Ika-5 kabanata, ang nakaraan. Nakahawak sa ulo siyang sinabi na kaya, paano ko matututuhan lahat ng ito? Sinabi ng master niya na ang isang dakilang guro na tulad ko ay hindi umaasa sa mga walang kwentang pamamaraan. Tuturuan kita ng daan ng espiritu ng kidlat sa pamamagitan ng iba't ibang ehersisyong panlabas, mahigpit na dieta, at iba pang paraan. Nakangisi pa nitong sinabi sa kanya na hindi mo kailangang mag-alala kahit kaunti. Ang teknik na ito ay hinubog sa dugo, pawis, at luha ng mga naunang henerasyon ng angkan ng kidlat.
Nakatingin siya sa kanyang master na napaurong ng kilay siyang sinabi sa isip na may masama talaga akong kutob tungkol dito. Sa pagpapatuloy, makikita ang kabundukang ito. Naglalakad siya sa madamong lugar kung saan ay gumagawa siya ng pagsasanay sa katawan. Pagsasanay sa labas. Ayon sa kanyang kwento na alam mo ba kung kailan pinakamabisa ang konsentrasyon ng isang tao. Nakakita siya ng kabuti sa gilid ng puno. Na sinabi pa niya sa kwento na yung tipong isang segundo ka lang na-distract, tapos pakiramdam mo malalaglag na ulo mo sa balikat. Kinuha niya ang kabuti at inihagi sa basket na nasa kanyang likod. Naayon pa sa kanya, habang nagpunas ng pawis sa muka na ang paraan ng pagsasanay sa katawan ay gumagamit ng prinsipyong ito at ginawa lalo na para sa pagsasanay sa labas. At pagkatapos ay napatuloy siya sa paglalakad. Dagdag pa niya sa kwento na makikita ang basket na sa loob ng 1 oras kada araw. Aakyat ka ng mga bundok at doon ka mangungolekta ng mga dahon, kabute, prutas, at mga halamang gamot. At dahil sa mga ganitong gawain, magiging mas matatag ka. Nabigla siyang may napansin sa damuhan na may gumagalaw. Natakot siya noon nang may makita siya, na sinabi pa sa kwento niya na hindi ka lang magkakaroon ng mas mataas na resistensya at mas malawak na kaalaman tungkol sa mga bundok, kundi sa tuwing makakasalamuha ka ng mga hayop doon, makakakuha ka ng karanasan na makakatulong sa pagpapabuti ng iyong reaksyon. Konsentrasyon at bilis. Napatakbo siya nang makita ang ahas habang sinasabi niya sa kanyang isip na napakawalang hiya mo talaga, master. Dagdag pa niya sa kwento na siya nga pala, tinatawag ang lugar na ito na pulang dahon na gubat. Na makikita ang 2 matang kumikinang sa dilim. Dagdag pa niya na dahil ang mga herbalist na napadpad sa gubat at nakatagpo ng mga mababangis na hayop ay nag-iwan ng pulang baka sa mga damuhan mula sa kanilang dugo. Lumabas ang malaking paa nito na inapakan ng ahas na agad na ikinamatay nito. Isang malaking oso ang lumabas. Naayon pa sa kanya na dahil doon, wala nang pumupunta roon ngayon. Kaya kalaunan, naging tahimik at payapang lugar ito. Kaya mas mabuting mag-ingat ka roon at tandaan na huwag kang magtaas ng boses. Napatakip ng bibig siya nang makita niya ang malaking oso. Nabiglang napatayo ito nang makita niya siyang mabilis na tumatakbo. Ibinaba sa lupa ang kanyang paa na handa na siyang habulin nito. Sinusubaybayan pala siya ng kanyang master na agad na itinaas ang hawak niyang maliit na kutsilyo na ibabato sa oso. Na agad itong tinamaan sa ulo na agad na ikinamatay nito. Na agad na bumagsak sa lupa na makikita ang anino ng kanyang itinirang kutsilyo sa damuhan. Mula sa malaking sanga ay nakatayo ang kanyang master na nakatingin sa oso habang ito ay napahinga. At pagkatapos ay kinalagkad niya ito pauwi. At mula naman sa kanilang bahay makikita ang napakakapal na usok. Nakabalik na siya buhat sa mabilis na pagtakbo mula sa kabubatan. Hinal na sinabi niya na buti na lang at nakaligtas pa ako doon. Pagkapasok niya sa bakuran nagulat siya nang makita niya ang balahibo ng oso sa papag na nagtatakang napasabi na ano ito. Habang nagluluto ng karne ng oso ang kanyang master, tumugon ito sa kanya na ano ang ibig mong sabihin. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya, hawak ang sandok na sabaw ng oso yan, pananghalian natin ngayon, ang bagal mo kasi. Mahigit 1 oras kang huli, kaya ako tuloy ang nagluto. Pinagmasdan niya ang mga tasang nakahain na napasabi siya na beer soup. Na makikita ang sabaw sa mangkok na sinabi pa niya na wala akong maisip na dahilan kung bakit tinawag itong ganon. Sinabi naman ng kanyang master habang kinakagat ang laman ng oso na haa. Ginawa yan gamit ang karne ng oso, kaya tinawag na sabaw ng oso. Kaya tigilan mo na ang kakatanong, hangal ka. Napaturo siyang sinabi na sige na kung ganon. Pero bakit parang espesyal lang sayo at iba sa akin, kahit sabay lang naman tayong kumain? Tumingin na nagtataka ang kanyang master sa kanya, habang sinabi niya na pagkatapos mag-ehersisyo, dapat payapa ang katawan at isipan mo. Dapat naman obvious na yan. Nagdidieta ka, kaya dapat mas simple ang pagkain mo. Ginawa ko talaga yan para sayo. Itinuro niya ang mga pagkain na sinabi pa niya na ako ang bahala sa mga pagkaing matataba, samantalang ikaw, puro healthy at masarap na halamang gamot ang ulam mo. Dagdag pa niya na darating din ang panahon na marirealize mong gaano ako nagmamalasakit sayo. Sa sobrang inis niya pinutol niya ang chopstick. Iyon pala ay ginawa lang niya sa isip kasabay ng pagwawala niya habang sinisigaw na tigilan mo na ang kasinungalingan mo. Puro kalokohan lang ang sinasabi mo buong araw. Ang sarili mo lang ang iniisip mo.
Napapikit na lang siya ng mata habang sinasabi sa kanyang sarili na sa ganitong takbo, mamamatay na ako bago pa ako mag-10 taong gulang. Dapat ay pinapayagan din niya akong kumain ng karne at isda. Napataas siya ng ulo nang sabihin ng kanyang master na teka, bakit hindi ka pa kumakain hanggang ngayon? At nang makita niya ang hapagkainan nagulat siyang napasabi na ha. Paano niya nalantakan lahat yon agad? Habang nagtitinga ang kanyang master napasabi pa siya na ang karne ay hindi hangin. Imposibleng maubos yon ng ganun kabilis. Napapunas ng bibig ito na sinabi sa kanya na nung nakita ko yung mukha mo, dali-dali ko na lang kinain lahat. Kasi nag-umpisa ka na namang kumontra. Dagdag pa niya habang tumatayo na. Kailangan mo pang mag-ehersisyo, kaya mas mabuti kung ubusin mo na rin yan agad. At tandaan mo, ang huling makatapos ang siya dapat maghugas ng mga pinggan, di ba? Naiinis namang sinabi niya sa isip na buwisit na master. Kahit anong gawin ko, ako pa rin ang pinaghuhugas ng mga plato. At lumipas ang ilang sandali na makikita ang kanilang bahay kung saan ngayon ay mag-aaral ng acupuncture. Na sinasabi pa ng kanyang master na batiin mo ang kahoy na manika. Dagdag pa niyang nakangiti na ang kahoy na disipulong ito ay nagturo na sa maraming henerasyon ng mga estudyante. Pwede mo siyang tawaging ang martyr. Napasabi naman siya na ang martyr. Teka, biro lang yan, di ba? Hinawakan ng master niya ang kahoy na manika na nakatingin sa kanyang sinasabi na bakit. May mali ba? Napasigaw siyang sinabi na nakakainis talaga ang itsura niya. Dagdag pa niya na at hindi lang ang itsura niya. Kundi pati ito. Ito talaga ang pinaka-nakakainis. Kailangan ba talagang balutin mo siya ng ganito? Napaturo ang kanyang master na nakangising sinabi na ang kahoy na manikang ito ay ginawa ayon sa anyo ng isang tao para sa pag-aaral ng acupuncture. Ang buong katawan niya ay nilikha upang lubos na kamukha ang isang tunay na katawan ng tao. Dagdag pa niya sa kanya na gusto mo ba talaga na tanggalin ko tong basahang to? Namuti ang mga mata niyang napabuka ng palad na sinabi na hindi na kailangan, iwan mo na lang ganyan. Napakamot sa pisngi ang kanyang master at sinabi na para makapag-aral ng maayos ng acupuncture, kailangan nating magsimula sa 12 meridian at 8 pressure point. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa 12 meridian. Na makikita ang karayon na kumikislap ang dulo na hawak niya. Seryosong nakatingin ang kanyang master na sinabi niya na tandaan mo kung paano ko tutusukin ang rebulto, tapos gayahin mo pagkatapos ko. Sa tingin mo, kakayanin mo ba? Masayang napasabi siya sa kanyang sarili na sa wakas, seryoso na. Nagdesisyon na rin siyang turuan ako. Ito na yung totoong pagsasanay. At pagkatapos sinabi niya na 12 meridian lang naman, di ba? Maaaring sobrang hirap na nito para sa ordinaryong mga bata, pero henyo ako, sige, subukan natin. Nakangisi ang kanyang master na sinabi sa kanya na talaga ba? Dagdag pa niya habang hawak ang kahoy na manika na kung ganon, pag-aralan mo to ng mabuti. Kapag nagkamali ka, ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Nagulat naman siya sa kanyang narinig na napasabi sa kanyang isip na parang napasok ako sa bitad. Siguro iniisip ko lang ng sobra to, tama ba? At pagkatapos makikita ang kanyang master na magsisimula na naitinaas ang karayom mula sa kanyang kamay. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata.